Nag-viral online ang pagpapatunay ng ilang netizens na bumuti ang lagay ng kanilang tiyan sa pag-inom ng isang klase ng tubig. At ang tubig na ito, palaging available sa mga tindahan at convenience store. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Maraming klase ng tubig inumin. May mineral, purified, alkaline, at marami pang iba. At kadalasan, hindi naman tayo mapili pagdating sa tubig. Basta malinis. Pero kamakailan, nag-viral ang isang post na ito ng netizen kung saan binahagi nito ang kanyang experience sa pag-inom ng tubig na mataas ang pH level. Ayon sa uploader na si Catherine de los Reyes, 26 years old, madalas daw itong may nararamdaman bago niya madiscover ang inuming ito. Madalas na nararamdaman ko before is burning sensation. Then yung hirap na paghinga, yung madalas na pagtigay, yun yung nararamdaman ko before ko inumin yung pH 9. Pero after 2 months nito uminom ng tubig na mataas ang pH level, gumaan daw ang pakiramdam nito. Since 2 months ko na siyang iniinom, nawala na yung acid reflux ko. Hindi naman siya totally nawala, pero mas magaan at maginhawa na yung pakiramdam ko ngayon. Then nawala na yung madalas na pag-burp ko, nawala na yung pananakip ng dibdib ko. Pero teka, ano nga ba itong pH level sa mga inuming tubig natin? Ang pH ay ang sukatan natin ng level of acidity. So kapag mas mataas yung number, ibig sabihin ito ay mas nagiging basic. Pero kapag mas bumababa yung number, ito ay mas nagiging acidic. So yung pH of 9, ito po ay basic kasi mataas yung number niya sa pH level. Ang tubig natin kadalasan naglalaro ang pH levels sa 5 to 7 pag purified, 6.5 to 8.5 pag mineral, at 8 to 9 kapag alkaline. Sabi ni Doc, marami man daw testimonya na nakakagaan ng pakiramdam sa katawan ng pag-inom ng mas mataas na pH level. Wala pa raw pag-aaral patungkol dito na kaya nito gamutin ang anumang uri ng sakit. Pagka daw sila ay umiinom ng mas mataas na level ng pH na tubig, sila ay mas nagiging okay yung tiyan. Minsan, lalo na kung sila ay galing sa pagiging hyperacidic. Pero walang sapat na ebidensya ang sinasabi na kapag ka uminom ng level 9 ng pH ng tubig, ito ay magbibigay sa inyo ng relief agad-agad. So maaaring yung ibang mga tao kapag ka sila po ay umiinom ng mga ganito, maaaring meron din silang ibang mga nakakain na nagka-counteract ng hyperacidity nila. O kung sila ay umiinom ng mga gamot, o sila ay may iba pang mga nagagawa na nakakapagpa-reduce ng level of acidity ng tiyan. Kaya naman ang paalala ni Doc, hindi masamang sumubok ng mga ganitong inumin. Pero hindi raw ibig sabihin na may agarang epekto ito sa ating katawan. Maging mapagmatsyag pa rin tayo at hindi lahat ng nangyari kay Juan ay maaaring mangyari kay Pedro. O ibig sabihin, hindi po kasi lahat ng kaso ay pare-pareho. Maaaring sabihin na natin sa isang Pilipino ay naging epektibo ang ganitong klase ng mode of treatment or prevention, hindi ibig sabihin agad ay gagaling na si Juan at si Pedro. Ang nakakatulong sa iba, posibleng iba ang epekto sa iyo. Kaya mag-ingat sa mga impormasyong nakikita natin online at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pinaniniwalaang healing water na ito kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, saan ba na uuso yung tubig na yan? Hindi kaya posibleng marketing scheme lang yan? Pops J, no, sa online, maraming naglalabasan ng mga yun nga, testimonies na gumaan daw yung kanilang pakiramdam nung ininom nila itong tubig na may pH 9 level. At ganun din, Pops J, no, may mga samut-sari tayong mga reaksyon. No? Yung iba nag-agree kasi nga nasubukan daw nila. At yung iba naman medyo nagdadalawang isip kung totoo nga ba o hindi. Okay, sabi ni Doc Dex, mas less acidic nga raw yung tubig niya na mas mataas ang pH level. Paano ba ang ginagawa sa tubig para maging ganyan? Kasi dumadaan yan, Pops J, ang mga tubig sa mga May proseso yan. proseso. Filtering process. Pops J. At doon malalaman niya no, kung anong specification ng pH level na ilalagay o content ng tubig na yon, no? At kanina nakita natin, no, meron tayong mga mineral, purified, at ito nga yung alkaline na water. Okay, yung tubig gripo natin, ano ba ang kadalasang pH level
At hindi ba talaga safe uminom doon? Pops Madalas Jay, tayong bawalan no? Huwag kang iinom doon sa gripo. kasi, Oo. well, bukod siyempre sa madumi at hindi natin alam kung saan galing itong tubig na ito. Ang pH level naman kasi ng mga yung mga faucet water natin nasa 7.5. So, pwede naman mainom. Pero kung titignan nyo, Pops J, no, kung saan ba galing yung tubig? Ayun. So, una syempre, yung kalinisan ng tubig. At kung i-filter natin yung tubig na yon, nauuso rin naman yung mga pag-filter ng mga tubig galing sa mismong faucet. Okay, Francis, ano ang payo ni Doc sa mga interesado dyan sa healing water na yan? Una, kailangan talagang magsaliksik, mag-research. Pero ganun pa man, ang sabi nga ni Doc, parang nothing special naman. At kailangan lang nila na pag-obserbahan kung ano yung talagang nararamdaman nila, at kung may malala na talaga silang nararamdaman, Pops, talagang kumonsulta na sila sa mga espesyalista at doktor. Okay, Francis, isa pang tanong, yung healing water na kadaga, bakit binansag ang healing water ito at ano ba talagang tawag dyan? Ang tawag talaga dyan, yung pH 9 level na water, And alkaline water din kasi yan. Kaya siya tinatawag ngayon na healing water dahil nga sa mga testimony na lumalabas okay. sa Facebook or sa mga social media na nakakapagpagaling daw, Hindi nakakapagpagaling na may mga karamdaman at gumagaan ang kanilang mga pakiramdam. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.